mapagkakatiwalaan. ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan. Panig sa bayan. Sa ulo na nagbabagang balita, 2 patay kabilang ang isang Indian student pilot sa pagpagsak ng sinasakyang Cessna 150 training plane sa Plaridel, Bulacan. Isang leader at miyembro ng ilang religious at civil society groups nag-walk out sa interfaith rally kahapon dahil sa pagdalo umano ng ilang politiko. Iba yung handa. Sapagkat sabi ko nga, day one, ay handa ako. Ha? Pero sabihin kasi kulang na lang yung sabihin na may shadow cabinet na ako eh. Hindi naman ganon. Pangit naman yung ganon. Vice President Noli de Castro, nilinaw na ang isyu sa manoy pagiging gigil na niyang pamunuan ng bansa sa harap ng mga protesta para mapatalsik si Pangulong Arroyo. Hinihinalang snatcher, patay sa manoy pambubugbog ng 4 na pulis sa Maynila. Pagsasali ni People's Champ Manny Pacquiao sa Titanium Training Center sa San Francisco, binuksan sa unang pagkakataon sa kanyang mga fans at media. At Christine Hermosa at Oyo Boy Soto, sweet na nakijamming sa concert ng R&B artist na si Neo. Live mula sa ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol Sabado. Magandang gabi, Pilipinas. Ako po si Alex Santos. At ako naman po si Bernadette Zambrano. Narito ng detalye ng mga balita. Sa alma mater ni June Losada sa University of Santo Tomas, idaraos ang susunod na Mass for Truth bukas. Muli naman pinagkaguluhan si Losada kanina sa kanyang pagdalaw sa mga mag-aaral ng Philippine Normal University. Dito niya inaming apektado na siya sa ginagawang pangmamaliit na Malacanang sa kanyang mga isiniwalat. Nagpapatrol, Weng Hidalgo. Tulad ng kanyang mga nakaraang campus tour, parang artistang pinagkaguluhan ng mga estudyante at guro, si City Edil Senate Witness June Losada nang dumalo siya sa misa at nagsalita sa Philippine Normal University kanina. Aminado si Losada na apektado siya sa ibinibintang ng Malacanang na puro aligasyon lang ang kanyang mga sinasabi. Kung talagang meron siyang mga dokumento sa kidnapping niya, dalhin niya sa korte. Ngayon tinatanong ko si Deputy Spokesperson Goles, kung may kakilala siyang kidnapper na nagbibigay din ng resibo, dalhin niya sa akin. They have their truths, and the government has their truths, but there is one truth that will prevail later on. Wala na rin daw siyang may sisiwalat palaban sa gobyernong Arroyo. Pinakahuli ang sinabi niya kagabi ukol sa $1.47 billion na nakalaan sa mga iba't ibang proyekto ng gobyerno. Wala naman ha. Hayaan mo na yung mga tao mag-decide. Itinuturing din ng kampo ni Losada na matagumpay ang interfaith rally kahapon kahit hindi napababa ang Pangulong Arroyo sa pwesto. Nakikita na ng mga tao doon na ito'y tungkol sa bayan mismo, no? At si June ay isa lamang instrumento. Weng Hidalgo, Patrol ng Pilipino. Ipinaliwanag ngayon ng ilang religious at civil society groups kung bakit sila nag-walk out sa interfaith rally kagabi. Hirit naman ang Malacanang, patunay umano ito na hindi talaga sagot ang mga pagtitipong ganito sa paghahanap ng katotohanan. Nagpapatrol, Zen Hernandez. Maraming tao ang nagulat sa pagsasama sa entablado kahapon ni na dating Pangulong Estrada at Cory Aquino. Hindi raw nila inasahan ito, lalo't na pag-usapan noong una sa interfaith rally sa Makati na walang politikong magtatalumpati. Nag-walk out tuloy ang ilang religious at civil society groups. Yun yung intindi natin basta merong prayer rally, no? Walang mga political speeches. Ako, nagulat ako na merong second part pa, no? Siyempre, makukulayan yun, oo. Katulad na sabi nila, si Mrs. Aquino daw, alam ba yung Mrs. Aquino is an exception to the rule. She is the mother of EDSA. First time pa namang magsalita ng dalawang dating Pangulo sa iisang issue. Matatanda ang noong EDSA 2, isa si dating Pangulong Cory sa mga nakipaglaban para mapababa sa pwesto si Erap. Alam niyo po naman, understaying ako. 2.5 years lang. Eh yung andyan po, overstaying na. Ang black and white movement bagamat hindi umalis, idinaan na lang sa panunuya ang pag-akyat ni Erap sa entablado.
ERAP might be seen as a more divisive rather than unifying figure in this particular issue. Kasi moral issue ito. We don't want people to get the wrong idea. Nasang-ayon kami no, sa mga sinasabi niya. Di raw nagbabago ang paninindigan nila mula ng patalsikin noon si ERAP at mas lalong wala raw makukuhang suporta sa kanila si ERAP sa ipapanukala niyang transition government. Masipa man sa pwesto si Pangulong Arroyo. Wala siya sa plano namin dahil been there, done that na eh. Di ba? I think yung title nga ng pagtitipon kahapon, no? Manindigan para sa katotohanan, katarungan, at pagbabago. So if we take that last word, hindi naman siya new. Ngayon, pati ang Malacanang tila natutuwa. Sa isang statement, sinabi ni Deputy Spokesman Anthony Goles, patunay daw ang nangyaring ito na hindi solusyon ang interfaith rally sa paghahanap ng katotohanan, lalo't kung makukulayan lang ito ng mga pansariling interes ng iilan. Agad namang dumipensa si Makati Mayor Jejomar Binay sa nangyari. Hinabol ko pa nga si Pangulong ERAP. Sir, salita na kayo. At tama naman, no? Kinikilala yung pagka-leader nila, no? Pero kung mauulit daw ang hindi sinasadyang pagpanhik na iyon ni ERAP sa entablado, tinitiyak ng mga nadismayang grupo na muli nilang lalayasan ang pagtitipon. Zen Hernandez, Patrol ng Pilipino. Pinalaya na ng pulisya ang 4 na umano'y staff ni Senador Antonio Trillanes na dinampot matapos ang interfaith rally kagabi sa Makati City. Nagpapatrol, Jam Alindogan. 2 oras ding nanatili sa presinto ang 4 na staff ni Senator Antonio Trillanes na hinuli ng mga pulis kagabi matapos nilang lumahok sa interfaith rally sa Makati. At dahil wala namang may isa pang kaso laban sa kanila, pinalaya na rin sila. Ganito rin ang nangyari sa kanila noong pangunahan ng kanilang pinaglilingkod ng senador ang Manila Peninsula Siege. Hinuli pero pinakawalan din. This government is paranoid because it feels that it cannot no longer govern properly. It has lost its credibility among the people, and therefore it behaves this way. And it sees enemies out of everyone who exercises his or her constitutional rights. Ganun pa man, kinaninindigan ni NCRPO Chief Gary Barrias na ginagawa lang nila ang kanilang trabaho. We received reports so much earlier than that there was an L300 van. The complaint was that they were introducing themselves as military personnel in active duty and they were harassing rally participants. Pauwi na mga tauhan ni Trillanes mula sa rally kagabi nang sitahin sila ng 4 na pulis na nagpapakilalang miyembro ng Traffic Management Group. Bukod sa mga taga-TMG, may dumating pa raw na 7 armadong sibilyan at isang team na kayuniforme ng SWAT na pursahang nagdala sa kanila umano sa Southern Police District. Ang pagkakalam namin, hindi naman mga taga-SPD, hindi mga pulis yung humuli eh. Posibleng ang